Ano nga ba ang malungkot na buhay ni Mister after cheating? So ito ay naging topic natin dahil naobserbahan ko na malungkot ang magiging buhay o nagiging buhay ng Mister after cheating. After na siya ay mahuli ni Mrs. na mayroong kabit. May mga karma, ika nga, na naidudulot ito. May negative impact sa buhay ng isang lalaki o sa buhay ng isang mister. Alam ko marami nang excited sa inyo ng mga misis. Yan, comment down below. Ilahad nyo ang inyong nararamdaman dyan sa comment section. Okay, simulan na natin. Una, wala nang tiwala si misis. Kaya si mister ay laging tinatanong, laging pinaghihinalaan, laging pinagagalitan, laging binubungangaan, lalo na sa umaga. So, kung mapapansin nyo doon, torture yon kay mister. Pero kasalanan niya yun eh. Gumawa siya ng hindi maganda. So, sa umaga pa lang malungkot na si mister dito. Nakakalungkot ang buhay ni mister. Dahil sa trauma na idulot niya sa kanyang misis. Ang tawag dyan sa trauma na yan ay betrayal trauma na naidulot kay misis. Another one, hindi na intimate si misis kay mister. So yung emotional intimacy, yung lambing, hindi na ganun. Nagbago na. So kung dati inaasikaso si mister, ipinagluluto ng masarap na tinola, sinigang, pinag-prepare sa umaga ng baon, lunch, no? Ngayon wala nang ganun. Kasi si Mrs. ay wala na ng gana, nawala na ng amor, no? So even sa kama, nawala na rin siya ng gana si Mrs. Kaya si Mr. ay talagang meron ditong kalungkutan na mararamdaman sa relationship nila. Another one, pangit na ang image ni Mr. sa kanyang mga anak. Kalimitan itong nangyayari. Masama na ang tingin ng mga anak sa kanilang ama. Okay? Another one, wala nang respeto ang mga anak. Sinasagot-sagot na ang kanilang ama. Bakit? Kasi iniisip ng mga anak na ang kanilang ama ay taksil, ang kanilang ama ay sinaktan ng kanilang ina. So may hinanakit ang mga anak na nagdulot ng kawalan ng respeto. Another one, wala nang peace of mind si mister. Wala nang peace of mind kasi magulo na ang buhay. Ito si kabit, ito yung misis, ito yung mga anak. So labo-labo na yan. May mga pangyayari pa nga nagsusugudan. Kaya wala talagang peace of mind dito si mister. Another one, laging may awayan si mister at misis. Lagi ito. Dahil si misis lagi nang naghihinala, si mister naiirita naman dahil sa paghihinala. So mag-aaway talaga sila dito from time to time. Another one, laging may away si mister at kabit. So hindi lang yung si misis ang nakakaaway ni mister, pati yung kabit nakakaaway din. Kasi nagseselos minsan yung kabit, lalo na kung ang kabit ay hindi inuuwian ng matagal. Halimbawa, 1 linggo nang hindi inuuwian sa apartment o dun sa lugar kung saan siya ibinahay. So magkakagulo ngayon yung mga yan. Another one, laging walang pera si mister dahil dalawa yung kanyang sinusuportahan. Dalawa yung asawa niya eh. Isang illegal wife at saka legal wife. So yun ang mangyayari doon. So yung kanyang pera ay nahahati sa dalawa. So ang ending nito, wala siyang pera. Another one, wala nang time si mister sa kanyang sarili. Napapansin ko dito sa may mga kabit, yung self-care ng lalaki, ni husband, ni mister, ang pangit na, hindi na nakakapagsuklay, hindi na nakakapagpagupit, hindi na nakakapagpa-dentist, no, bungal-bungal na. Minsan pa nga, ang dami ng tibak ng mga paa, mga ganun, tapos may mga kuluguna, hindi na maayos yung itsura nila kasi sa sobrang stress. So, wala pating time sa sarili eh. Hindi na nakakapagpapaligo kasi nga problemado na sa kanyang buhay. Another one, laging lasing si mister dahil sa problema.
So, dinadaan na lang niya sa alak. Kaya mapapansin nyo, may mga mister na makikita ninyo sa kalsada na pagewang-gewang. Tapos sinasabi niya na puro problema. So, malamang dalawa ang asawa nun. No? Isang illegal at saka isang legal. Another one, laging mataas ang blood pressure ni mister dahil sa stress. Ang stress ay nagdudulot ng chronic na hypertension or high blood pressure. Kasi syempre isip siya ng isip, laging puyat. So ang mangyayari diyan ay magkakasakit sa puso dahil sa pirming mataas ang blood pressure niya. So may hypertension, and hypertension will lead to cardiovascular diseases and even stroke. Another one, yun na nga, sabi natin, na may mga sakit sa puso, stroke na nangyayari. So, may mga iba pang sakit. No? So, pwede magka-cancer kasi, ang cancer kasi, pwedeng ang dahilan niyan ay chronic stress. Kapag ikaw ay nai-stress lagi, dahil sa nangyayari sa buhay mo, aburido ka na, so what will happen then is, your immune system will decrease. And when your immune system is decreased, you will be prone to cancer. Magkakameron ka ng formations ng mga cancer cells. No, magkakameron ka ng mga bukol-bukol. So it will happen. It might happen. Another one, nagkaka-depression si mister. May nababalitaan kayo, 'di ba? Yung dalawa yung asawa, tas tumalon sa tulay o tumalon sa bangin o kaya ay nagbigti. It's because of depression. Kasi pag ganyang kalupit ng pamumuhay ng isang lalaki, nadidepress yan at nagbibigti na lang. Makikita nyo na lang ay nakabitin sa kisame. So, yun ang mangyayari dyan. So, yun. Another one, nasisira ang trabaho. Maraming ganito. Halimbawa, katrabaho niya yung kabit niya. Natatanggal sila. Nagkakakaso sila doon, lalo na kung sugudin ni Mrs. yung kumpanya. Diga? So, yun ang mangyayari dyan. Another one, negosyo. Nasisira ang negosyo dahil sa ganitong pangyayari. Kaya malungkot talaga ang buhay. Nalulugi ang negosyo minsan ng isang mister kapag pinasukan ng ganitong pangyayari. Kaya nakakalungkot ang buhay nila. Another one, no? Last but not the least, pangit na ang mental health ni mister. Mainitin ang ulo, tapos ay lagi na lang tulala, no? At marami pang ibang mga psychological effect ang nararanasan niyan. Minsan nga, ito yung mga nadadamay sa road rage. Di ba? Uso ngayon ang road rage. Alam niyo yung road rage na yan, yung mga napapadamay dyan sa road rage na yan, yung mga nangyayaring ganyan, may mental health issues ang nai-involve dyan. At pwedeng ma-involve dyan itong mga mister na maraming asawa. Sabi, aburido na ako sa buhay. Babalagbagan niya yung sasakyan, tapos bababa. O yun, mapapalaban na ng barilan kung may dalang baril. O kaya mapapalaban na ng pukpukan. So that will happen because of poor mental health. Yan yung masamang epekto o yan yung nakakalungkot na epekto ng cheating kay mister. Bye for now.